super blessed. I am Macario. Say it every day. Sapagkat pag dinideklara natin ito, laging may magandang balik ito sa ating mga buhay. Can I hear amen? Amen. And kung kayo po'y bago sa ating channel na ang pangalan po ay The Master Teacher BS sa ating YouTube channel ay please don't forget to like, share, and subscribe din po. At i-share nyo rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay para po sila rin po ay mapagpala. Malay po ninyo, yung video po na yun pala ay para sa kanila. So pag narinig po nila ito, sila po ay mapagpapala din ng salita ng Diyos. Amen? So, ito na lang akin, bro. Sound check. Okay. Yeah, mas maganda to. Sound check. Praise. Ayan. So, tayo po ngayon ay magpatuloy. Palakas lang ng konti. Ayan. Thank you po. Ayan. So, tayo po ay nagpapatuloy sa ating series. At malapit na po itong matapos. Hopefully, sa buong itong February ay matatapos po natin ang series na Enjoying Life Under God's Authority. So, kayo po ba nag-i-enjoy dahil kayo ay anak ng Diyos? Kayo po ba nag-i-enjoy dahil Christian na kayo? O gusto nyo, magbalikan na lang tayo sa dati nating mga buhay. No? Mas maganda ngayon, Pastor. Why? Ang basic proposition natin ay next, we can enjoy life under God's authority. Amen mga kapatid? Mas masaya pa rin na naging Christian tayo at mas masaya na nasa Lord tayo. Hindi boring ang maging Christian. Can you hear amen? Amen. So, under the proposal number 3 or proposition number 3, we are commanded to do it God's way. Inutusan tayo na gawin ang mga bagay, lalo na sa pagsamba, sa pamamaraan ng Diyos. Why? Next, doing it God's way. Doing it my way instead of God's way is very dangerous. Alam na natin yon. Kaya wag nating ipilit yung atin. Ang gawin natin ay yung pamamaraan ng Diyos. Amen? And we are discussing the story of Cain and Abel, and we are observing the error of Cain's way and its consequences. So, mabilis lang na review natin. Letter A is wrong way of worship. And letter B is letter A is wrong way of salvation. Wala man lang nagre-react. Mali si Pastor. Yan. Letter A, wrong way of salvation. Letter B is wrong way of worship. Tinetest ko lang kung talaga nakikinig kayo. No? So, today, ang pinag-uusapan natin ay yung tamang pagsamba. Tama po ba mga kapatid? And there are rules of next biblical worship. Ito yung mga batas, panuntunan na susundin mo para acceptable ang iyong pagsamba. The first rule is, tanda mo yan, iiwanan na natin ito. Number 1 is the object of worship. Para kanino ang iyong pagsamba? Para sa nag-iisang Diyos. Kaya sabi dyan, the object of our worship must be the only one true God of the Bible. Yan. So yun po ang ating Diyos na nasa Biblia. Second rule is, next, the manner of worship. It means yung pamamaraan, yung style, your method. No? So, tandaan lang po natin ito. Next po, the right manner or way of worship. The right manner of worship means result to rewards and blessing. No? Pag tama ang pagsamba mo, may pagpapala. Pero pagka pumunta ka lang sa church at wala ka ng hindi ka tunay na sumamba sa Diyos, hindi po matutuwa ang Diyos. So there is no blessing with that. Can you hear amen? Amen. So dapat ayusin natin. Next, the most important manner of worship is, alam na natin yan, tandaan nyo po, reverence. Sabi nga natin, reverence. May paggalang, may respeto sa Diyos. Maliwanag po. Pangalawa, another important manner of worship is decency. Sabi nga natin, decency. Yan. Ibig sabihin po nito hindi lang basta pumunta dito na kung ano yung I woke up like this, kundi may medyo formal, decente, maayos at hindi nakakahiya ang pananamit. Can you hear amen? Amen po ba? Pero ako mas believe po ako sa mga nagtatrabaho at mga nag-aaral na galing school o kaya galing ng opisina pero dumiretso sa gawain bahay. Amen na kapatid? Kaya palapakan naman natin sila kasi ibig sabihin nun, di na sila umuwi no? Dumiretso pa sila dito para lamang makapagsamba sa Panginoon. Can you hear amen? Why? Because, next po,
clothes matters to God. No? Mahalaga sa Diyos ang pananamit. Kaya dapat maayos tayong manamit, hindi nakikitaan ng skin. So, dapat you dress up decently kasi dapat po ay hindi natin nababastos ang Diyos maging sa ating mga pananamit. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi pag nakikitaan ka na, syempre, indecent na po yon, no? Sabi ko nga nung nakaraan, hindi kailangang bago ang isusuot. Ang mahalaga lamang, decente. Sabi nga natin, decente. Yan. So, part of decency is decency in words and decency in action. Alam na natin yan. Next po, the third rule is the place of worship. Ito yung diniscuss natin last time. No? Naalala nyo po ba? So, balikan lang natin ang bahagya. Sapagat dapat po ay ginagalang natin at pinananatiling banal ang lugar kung saan tayo sumasamba. Saan ba tayo sumasamba? Dito po sa church. Amen po ba? Kaya dapat po ang church natin ay mas pinapaganda pa natin ng lalo dahil ito ay bahay ng Diyos. Amen po mga kapatid? Amen. Noon po, ang place of worship ng mga anak ng Diyos ay, next po, the altar. Sabihin mo nga, altar. So what is that? This is the place of worship. Doon sila na sumasamba para maabot sila ng Diyos at pagpalain sila. At gusto ng Diyos na may lugar kung saan siya ay dapat sambahin. Hindi kung saan-saan lang ha. Kaya sabi niya, mga anak ko, gumawa kayo ng altar. Bakit po? Gusto niya kasi doon sa altar na yon ay intimate worship ang kanyang mararanasan. Anong ibig sabihin pag intimate? Mas close, no? Mas ramdam mo, mas warmer, mas mainit, more personal. Kayo po ba pag sumasamba sa Diyos ay nararamdaman nyo ba ang Diyos? Yang tawag doon ay intimate worship. Amen po. Amen. At may mga nagsasabi rin po na ang right place of worship ay sa Jerusalem. Sino sa inyo ang gustong pumunta sa Jerusalem? Okay, buti kung wala. Meron man. Mag-ipon na po kayo. However, next po, it is almost impossible for anyone to what? Worship in Jerusalem. No, bakit? Napakalayo. Abroad po 'yan, magastos, no? Aaray talaga yung bulsa mo diyan. Tama ba mga kapatid? But look at the good news. But God made a way for us and His way is what? Far better. No? Look at that. Kahit na gusto mo man na pumunta ng Jerusalem, kung wala kang budget, mahirap po. Kaya ang napakatalinong Diyos ay nagbigay ng God's way or gumawa ng paraan sa tamang pagsamba. Balikan natin ang John chapter 4, verse 20. Sabi diyan, my Samaritan ancestors worship God in this mountain. Ang kausap niya po yung Samaritanang babae. But you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. 21, Jesus said to her, believe me, woman, the time will come when people will not worship the Father either this mountain or in Jerusalem. No, darating daw ang araw, hindi na dito sa bundok na to, hindi rin sa Jerusalem tayo sasamba. 23, sabi po dyan, sabayan nyo nga po ako, yet a time is coming and has now come. Dumating na when the true worshipers will what? Will worship the Father in spirit, in truth. Bakit? For they are the kind of worshipers the Father seeks. No? 24, the famous verse, God is a spirit and His worshiper must worship in spirit and in truth. No? So, dito pa lamang, sabi, this is what the Father seeks na worshiper. Ano yung mga hinahanap ng Diyos Ama na uri ng mananamba? No? Yung mga sumasamba saan? No? Sa spirito at katotohanan. Hindi po sa imahe. Hindi rin yung gustong pumunta ng Jerusalem. Kundi sumasamba sa spirito at katotohanan. Kaya po tayo sumasamba sa mga templo o mga churches ay dahil siyempre dito po nananahan ang presensya ng ating Diyos na buhay. Tama ba mga kapatid? Wala yan sa mall, wala sa palengke. Nandito sa church ang presensya ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya nung dumating ang Holy Spirit, next po, look at the picture. No? The Holy Spirit is the divine, active, personal presence of God on earth. Ang banal na spirito, ito ang presensya ng Diyos. Sabi nga natin, presensya ng Diyos. No? Ito yung third person in the Trinity. So anong ibig sabihin? Dahil bumaba na ang banal na spirito sa lahat ng anak ng Diyos, no? Pwede ka nang sumamba
kahit nasaan ka, gamit ang iyong born-again spirit. You will worship God in spirit and in truth. May Biblia na rin. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya ibig sabihin nun, kahit na nasa Pilipinas ka, nasa Amerika ka, o kaya nasa Jerusalem ka, sa Israel, parehong Diyos ang iyong sinasamba. Amen mga kapatid? Kasi dahil sa banal na Espiritu. Well, sabi ng iba, pastor, gusto talaga namin pumunta sa Jerusalem Okay, so talaga naman, iba talaga ang feeling, no? Kapag ikaw ay nag-travel sa Israel at makita mo yung talagang nilakaran ni Jesus nung siya'y nabuhay sa mundong ito, no? It feels surreal, sabi nga nila. Pero, kung si Lord Jesus ang tatanungin, alam niyo pong sasabihin ni Lord, ganito pong sasabihin niya, anak, parehas lang ang presensya ng Diyos sa Jerusalem at dito sa OCWMMI Pampanga. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya, bakit ka pagagastos? No? Ginawan ko na ng paraan, anak. Bumaba na ang banal na spirito, God's way, para ang lahat ng sumasamba sa spirito at katotohanan ay maranasan ang presensya ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Pero, syempre, kapag pinag-ipunan nyo talaga yan, sabi mo, nasa bucket list ko yan, pastore, pupunta talaga kami ng Jerusalem. Well, so be it. Enjoy your trip to Jerusalem. Huwag nyo lang kakalimutan ang pasalubong ko. Okay po ba yung mga kapatid? Okay, nawang matuloy kayo. Alright, next, the house or the church is the house of God. No? Ang church po ay bahay ng Diyos. Do you believe that? Amen po ba? Kaya pag pumapasok po kayo dito, hindi lang mga kapatiran ang nakikita nyo dapat. Dapat nakikita rin ng mata ng pananampalataya mo ang Diyos na buhay. It is the right place of worship dahil dito nakatira ang Diyos. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. O parang tingin nyo lang ay isang box, isang building lang, walang Diyos dyan. No, dito nakatira ang Diyos. Amen po mga kapatid? Amen. And lahat ng mga churches, sabi ko nga na nakaraan, ay galing at naitayo sa mga donation. What is a donation? It means it is irrevocable, meaning pag binigay mo na, hindi na pwedeng bawiin, no exchange, walang kapalit, what else? Voluntary. Binigay mo na hindi ka pinipilit. Tama po mga kapatid? Kaya kapag nagbigay ka sa Panginoon, dapat po wala nang bawian. Sabi sa katabi, wala nang bawian. Tama po mga kapatid? Kasi pag binawi natin, pwedeng malipat ang church sa ibang lugar na kung saan may ibang tao na magbibigay ng lupa para doon maitayo ang gawain ng Panginoon. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Our family, ang Bersosa family po, nung buhay pa ang aking tatay, si Daddy, nag-donate din po kami ng lote at church po sa Pangasinan para po sa Jesus Be Exalted, sa JBECC. At nung ang daddy ko ay buhay pa, talaga narinig ko sa kanyang bibig, sabi niya, wala nang bawian yung binigay natin para sa Lord yan. Can you hear amen? Kaya tingnan nyo naman po, pinahaba ng Diyos ang kanyang buhay. Siya pinaoperahan ng aneurysm pero nabuhay pa siya ng matagal at si mami po ngayon ay malakas pa rin at nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Kasi nagmamahal ka sa gawain ng Diyos na buhay. Shout amen! Amen. Why I'm telling this? Because you need to understand this powerful principle. Next po. God will not live in a dirty house. Amen po ba? God creates a house. He designs a house. He lived in it for a while. But look at that. When the house gets dirty, pag yung bahay na kanyang ginawa ay nadumihan na, God moves out. Aalis ang Diyos kapag marumi ang ating church. Can you hear amen? Bakit po kaya? Sabihin sa akin, bakit po, pastor? Kasi banal ang Diyos. Malinis ang Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Kayo po ba, kaya niyong tumira sa maruming bahay? Ang Diyos, never. Amen po mga kapatid? Kaya dapat maging malinis tayo. Can I hear amen? Amen. Kaya mamaya, yung upuan mo mamaya, isalansan mo na rin. Kasi wala maya, may magwawalis pa dyan, at kung may time pa, may maglalampaso pa dyan. Can I hear amen? Why? Next, dirty means trash or sin. Trash means dumi or kalat. Kaya, sabi ko nga kanina, hindi titira ang Diyos pag marumi ang bahay niya or ang church niya. Why? Cleanliness is next to godliness. Sabihin sa katabi, cleanliness is next to godliness. Kahit haleluya ka ng haleluya, madumi naman ang yung
damit, madumi ang paligid mo, parang hindi maganda. Tama ba mga kapatid? Kaya dapat po, habang ikaw ay nasumasamba, malinis din ang suot mo at ang lugar mo. Can I hear amen? Amen po ba? Hindi pagsisiksikan ng Diyos sa kanyang sarili sa lugar na marumi at masikip. Binigay ko na yung verse dyan sa Acts 7:48. Read it for your own consumption. Bakit ko to sinasabi? Take note. Next po. Jesus cleanses. Next po. Jesus cleanses the temple. No? Ibig sabihin sa Tagalog, si Lord mismo naglinis ng church. Tama ba mga kapatid? Tayo pa kaya? Dapat ba maglinis din tayo? Amen po mga kapatid? Amen. So sabi niya sa Matthew 21 verse 12 to 13, Jesus entered the temple. No? Napadalaw si Lord sa templo, the church area, and drove out all who were buying and selling there. He overturned, tinaob niya, the tables of the money changer and the benches of those selling doves. Verse 13, next po. It is written, he said to them, look at that, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. No? Naging hideout, tambayan ng mga robbers, mga makasalanan, no? Mga mangingino, mga sugarol, at mga mandurugas, etc., etc. Now, tatanungin ko po kayo, sakali pong si Lord Jesus ay bumaba at dumalaw sa OCW MMI Pampanga, ano po kayang madadatnan niyang church dito po sa atin? House of prayer po ba? Amen po mga kapatid? Oo. Amen? Kaya dapat mahalaga na, Lord, pinapanatili namin ang bahay mo na maganda para makalapit ang mga mananampalataya at makapagdasal at mapagaling mo. Can I hear amen? Amen po ba? Or else, sabi diyan, you make them a den of robbers. Bakit po? Kaya sinabi ni Lord Jesus to, kasi po, yung place of worship, naging corrupt na. Naging marketplace na or palengke. At nagkaroon pa ng money changer. Bakit? Kasi yung mga sojourners, yung mga naglalakbay para sumamba sa Jerusalem, may mga tinitinda silang dove, mga kalapate. Tinataasan nila yung presyo kasi syempre wala silang choice. Walang dove, walang alay, walang pagpapatawad. You get that? At syempre galing sila sa ibang bansa, ibang lugar, may money changer. May patong din yun. So nakita nila, wow, it's a good business sa loob ng church. Kaya napasukan ng negosyo ang church na haluan ng business. Kaya po naggalit ang Panginoong Jesucristo. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? For the record, hindi po masama ang magtinda. Amen po mga kapatid? Hindi rin masama ang mag-business. Wag lang po sana sa loob at sa mga sakop na lugar ng church. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Instead, place your products elsewhere. May tamang lugar sa mga paninda. Can you hear amen? Tama po mga kapatid? May tamang lugar para sa mga paninda. At ang lugar naman ng bahay ng Diyos ay bahay panalanginan. Can you hear amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen po ba? Tuloy ko pa po ba? Okay. Next po. Let's maintain the solemnity and holiness of the church. Yan. So, dapat panatilihin natin na banal at solemn ang church. Para pag may nagpupunta rito, mayroon po ba nagpupunta rito na taga San Luis na nagpe-pray dito sa church natin? O tuwing Wednesday lang talaga, pag Sunday lang? No? Di ba maganda rin na kahit Monday hanggang Friday, pag may pumunta rito, pwede silang manalangin kasi solemn at banal ang lugar na ito. Can I hear amen? Amen. Sabi dito in verse 14 and 15, by far, this is a better translation. Now, there was room for the blind and crippled to get in. They came to Jesus and He healed them. No? So, kapag naglinis tayo ng ating church, makakalapit na ang mga may sakit, ang mga may problema, mga walang pag-asa sa buhay, mga walang pera na pampagamot kasi pinapagaling sila ng Panginoon. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Pero kung hindi tayo maglilinis, sabi nila, oh, church pala yan. Oh, church ba dyan? No? So nakikita nila tuloy, baka hindi sila makalapit kasi hindi nila makita ang gawain ng Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Ibig sabihin, tayo rin palang pipigil sa ibang tao na umattend sa ating lugar kapag hindi tayo naglilinis ng ating church. Can you hear amen? Amen. Oh, look at this. In chapter 24 of Matthew,
The temple became next a house destroyed, no? Isang wasak na tahanan. Bakit po kaya? Sapagkat ang church po na wala na ang presensya ng Diyos, halimbawa itong church natin, nandito pa ang Diyos kaya tinatawag itong church. Amen mga kapatid? Pero pag nawala ng presensya ng Diyos sa building na ito, kalaunan, ang building na ito ay mawawasak, masisira at mawawala din. Bakit? Wala na ang presensya ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kasi sabi ng propesiya dyan sa Matthew 24, walang bato na nakatungtong sa kapwa bato kasi mawawasak lahat ito pagdating ng araw. Can you hear amen? Amen. Sabi pa ng Haggai 1 verse 3 to 4, so the Lord sent His message through the prophet Haggai. What is the message? Look at this. Why are you living in luxurious houses while my house lies in ruin? No? Tinagalog ko na last time to. Bakit ang gaganda ng bahay nyo? Naka-aircon pa kayo. Magaganda ang kulay at pintura ng bahay nyo. Pero ang bahay daw ng Diyos ay sira-sira, wasak-wasak, kulang-kulang, marumi, not well ventilated. Can you hear amen? Amen po ba? So, ang tanong ko lang ay, brothers and sisters, dapat ba nating pagandahin ang ating church? Payag ba kayong pagandahin natin ang church? Gusto nyo bang patuloyin ng Diyos at ang mga tao sa church natin? So, anong gagawin natin? Maglinis tayo ng church. Can you hear amen? Kaya last time, sabi ko nga po, yung ministry po ni Sister Pe Salvador, palakpakan nga natin si Lord sa buhay niya, yung church support ministry, yung mga naglilinis ng church, sila po ay mahalaga na ministry sapagkat malapit ang Diyos sa puso ng mga nagpapaganda ng bahay ng Diyos, yung mga nagme-maintain nito. Can you hear amen? Amen. Sabihin sa katabi, ayusin natin ang church natin. Pagandahin natin ang bahay ni Lord. Can you hear amen? Amen. Alright, so iwan na po natin yan. Let's move on. Dito po sa ating talagang pinaka-topic. The last part is number 4. Next, the materials of worship. Pag sinabing materials, gamit, mga bagay. No? Bakit? Dapat po ba natin na ingatan ang mga gamit sa loob at labas ng church? Dapat po ba, kapatid? Dapat po ba? Yan. Bakit po? Para acceptable ang ating pagsamba sa Diyos na buhay. Kasama po dyan yung mga gamit, kagaya ng drums. Yan. Yung keyboard, yung gitara, yung instruments natin. No? Yung mga instrument natin, dapat ang tinutugtog mo dyan, hindi worldly song. Ha? Dapat Christian song. Amen po ba? Yung upuan natin, mga electric fan, signages, and so on and so forth. Bakit po? Kasi gamit ito ng Diyos. Siyempre, ang unang tamang material sa tamang pag-worship ay, next po, none other than, everybody, the Bible. Why? Because the Bible is the only source of perfect way of worship. No? Ang Biblia, ang pinaka-source. No? Gusto mong sumamba sa Diyos? Magbasa ka ng Biblia. Kaya nga po yung mga kanta natin, mga Christian worship songs, dito rin kinukuha sa Bible. Amen po mga kapatid? Kasi gospel-inspired sila. Para pag kinanta mo ito, mas lalo mong napapapurihan ang ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? Pero pag yung kanta ay parang walang ka-verse-verse, no? Parang hindi ata pang kay Lord yun, parang love song lang. No? Wala pong anointing ng Diyos yan. Can you hear amen? Because the Bible is the only source of perfect way of worship. Sabi ng 1 Corinthians 4:6, sabi dyan, now, brothers, I have applied these things to myself in Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of saying. Anong sabi? Do not go beyond what is written. Sabi sa New Century Version, follow only what is written in the Scriptures. Sa Good News Bible, observe the proper rules. So, sa Tagalog ay yung nakasulat lang ang sundin natin para sure ka at tama at safe ang iyong pagsamba. Amen po, mga kapatid. Bakit? Sapagkat matutuwa ang Diyos kapag yung mga bagay na gusto niya ang ibinibigay natin sa Kanya. Tama ba mga kapatid? Kayo ba? Anong gusto nyong uri ng prutas? Sino po ang may gusto ng mansanas? Orange. Grapes. Mangga.
Ayan na. Talagang mga taga Pampanga kayo. No? Oh. Kung mangga pala ang gusto mo, at dala ko ng dala ng pinya, dala ko ng dala ng mansanas, matutuwa ka ba? Hindi eh. Bakit? Kasi ang gusto mo ay mangga. You get that, mga kapatid? Kaya dapat pala, ang mga bagay na ginagamit natin ay yung mga bagay na gusto ng Diyos na ibigay natin sa Kanya. Amen? Kagaya ni Cain. Bakit nagalit ang Diyos kay Cain? Kasi ang gusto ng Diyos ay, barbecue, no? May dugo, no? Kumbaga, gusto niya yung may naaamoy, no? Pero ang dinala niya ay gulay, prutas, salad. Kaya hindi nalugod ang Diyos sa offering ni Cain. Do you get that, mga kapatid? Kaya pag dito ka na sa church, dapat po ang ibigay mo ay mga gusto ng Diyos. There are next 2 types of material offerings in the Bible. Ang una po ay physical offering. Sabihin mo nga, physical offering. Yung mga nahahawakan, no? Physical. Letter A is animal sacrifices. No? Ito yung mga hayop. Nandiyan naman po yung mga verses. Ang gusto ng Diyos dati, ang hayop na iyong iaalay ay lalaki without defects, no? Pwedeng cattle, sheep, or goat. At dapat po ito ay spotless, perfect, valuable, and acceptable sa ating Diyos. Ibig sabihin, walang sakit, no? Hindi po bulag. Ha? Andiyan po yung mga verses, kaya na lamang pong magbasa niyan. Letter B is, ano pa yung isang material thing na pwede mong ibigay sa Diyos? Time. Sabihin mo nga, time. Oras. No? Dapat at least, nagbibigay ka ng 10% ng 24 hours. Ano po bang 10% ng 24 hours? 2.4, diba? Halos 2.5 oras. Tama po, mga kapatid? So, ibig sabihin pala, mag-stay ka at magsaserve ka sa Diyos ng halos 3 oras. Okay lang po ba yun sa inyo, mga kapatid? Okay lang po ba, mga kapatid? Bakit? Kasi binigyan ka niya ng 24 hours. Ibigay mo naman sa kanya ang tithes or 10% ng 24 hours, mga 3 oras. Amen, mga kapatid? Pero tignan nyo yung mga care leaders natin, hindi lang 3 oras. Minsan pa nga, umabot ng 4, ng 5, kasi may mga training pa kami, no? May mga meeting pa kami, nag-aayos pa kami ng church, nagpa-practice pa ang iba. No? Kaya ang ibig sabihin ganito, kung hindi mo kayang magbigay ng pera sa Diyos, mag-tithes ka ng oras. Sabihin sa katabi, mag-tithes ka ng oras. Amen, mga kapatid? Ibig sabihin, magtapat ka sa time. Lord, ang time na Wednesday, 6:00, sa'yo yan. Ibibigay ko sa'yo. Ang Sunday naman, 8:00, sa'yo pa rin yan, Panginoon. Can you hear, amen? At kahit wala ka na ibibigay na pananalapi, I will tell you, i-honor ng Diyos ang iyong pagsamba kasi nais ng Diyos ay time. Spell time, Raven. Time is L-O-V-E. And spell love, T-I-M-E. Can you hear, amen? Pag mahal mo, may oras ka. Pumalakpak nga pong lahat na nagmamahal sa Diyos. Yan, hallelujah. Are you still with me? Amen. Number 2 is, next po, spiritual naman. Spiritual offerings. At ang una dyan ay the altar of burnt offerings. No? Sabi po ng Exodus 20:24, sabi dyan, basahin ko ulit, an altar of earth you shall make for me, you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. No? Ano, para saan yung burnt offering o yung mga sinusunog na hayop? Para pagpawi ng galit ng Diyos. Para maawa ang Diyos sa kanila at para manuyo. No? Di ba yung may katatayo? Pagsuyo ng hari. No? Tayo nga dapat ang nanunuyo sa Diyos eh. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Tama ba, mga kapatid? Pero baliktad, yung hari na ang nanunuyo sa atin kasi ayaw niya na pupunta siya sa langit na hindi ka kasama. Can you hear, amen? Amen po ba? Kaya ganun niya kamahalang tao, inialay niya ang kanyang anak. Imbis tayo ang mag-alay. Exodus 20 verse 25, sabi diyan sa Good News Bible, if you make an altar of stones for me, do not build it out of cut stones, because when you use a chisel on stones, you make them what? Unfit for my use. Ibig sabihin po ng unfit, hindi na siya banal pag ginamit, or hindi na siya acceptable sa ating Diyos na buhay. Kaya sabi ng Diyos kay Moses, pag gagawa ka ng altar,
ang gamitin mo lamang ay yung mga bato na natural, yung hindi tinabas, not cut stone or use of chisels. Bakit po kaya? Next po, sabi niya sa picture, cut stones means what? Use of chisel on stones, which implies what? Man's effort. No? Ang gusto ng Diyos, kung gagawa ka ng altar, hindi yung mga tinapyas, hindi tinabas na mga bato. Why? Kasi pag tinabas mo na yan, tinapyas mo na yan, may ambag na ang tao doon sa altar na yon. Ayaw ng Diyos yon. Sabi sa katabi, ayaw ng Diyos yon. Gusto niya, solo lang niya ang pagsasakripisyo. Can I hear amen? Amen po ba? And ano bang reason bakit ayaw ng Diyos? Kasi Romans 3:23, di ba? Ang lahat ng tao ay nagkasala, marumi. At baka pag tumulong pa yan, oh Lord, tinan mo, ang gaganda ng batong nilagay ko, tinapyas ko yan, baka magmalaki pa siya sa Diyos. Can I hear amen? Ever wonder yung iba, oh Lord, nagbigay ako ng 1,000 nakaraan na, nagbigay ako ng 5,000 nakaraan, nagbigay ako ng 1 million nakaraan na. Sabi ng Diyos, huh? Sino nagbigay sa iyo niyan? Galing din yan sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya ayaw ng Diyos na may ambag ang tao, baka magmalaki ang tao sa Diyos. Baka makalimot kasi. Can you hear amen? Amen po ba? Bakit? Sapagat sa puntong ito, marumi pa yung tao. Hindi pa siya nakakapag-alay ng kanyang tupa, ng dugo ng tupa, kaya hindi pa siya napapatawad. Anong ibig sabihin nun? Pag kumuha siya ng chisel, yung pait, o kaya yung, anong tawag doon, yung pantapyas ng bato, ano ba yun, yung pinupukpok? Pait nga, no? Pag yun ay hinawakan niya, dahil siya ay marumi, by virtue ng kasalanan, yung hawak niya ay marurumihan din. At kapag ipinukpok niya doon sa altar, marurumihan din yung altar. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya very important. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Bago ka sumabak sa worship, dapat nagpapalinis ka muna. Dapat hindi ka marumi. Can you hear amen? Kasi ano man ang hawakan mo, umawak ka ng mic, umawak ka ng keyboard, umawak ka ng drums, kanina gumawa ka ng kasalanan, hindi ka nakahingi ng tawad, magagalit ang Diyos sa iyo. Can you hear amen mga kapatid? Amen po mga kapatid. Bago ka sumabak, kailangan mo ng, next po, the blood of Jesus na naglilinis ng ating mga kasalanan. Can you hear amen? Amen po ba? Mahirap bang humingi ng tawad? Hindi na. Bakit? Sabi mo lang, Panginoon, sabi mo na kapag kinonfess ko ang kasalanan ko, tapat ka, patatawarin mo ako. 1 John 1:9. So bakit hindi mo gawin ito bago ka sumabak sa pagsamba sa Diyos na buhay? Can you hear amen? Amen po ba? Sabi ng Hebrews 9:14, look at this. Now, just think how much more the blood of Christ will, look at that, purify our hearts from deeds that lead to death so we can, look at that, worship the living God. No? Binanal ka, nilinis ka, pinurify ka ng blood of Jesus, blood of Christ, para makapag-worship ka. For the power of the eternal Spirit, Holy Spirit, Christ offered Himself to God as a perfect sacrifice for our sins. No? Ang dugo ni Jesus ang nag-aalis, naglilinis ng ating kasalanan. Ang dugo ni Jesus ang nagpapagaling sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya kung ikaw ay nagpapakanta rito, tumutugtog ka, o kaya ay nagdadasal ka, pero hindi ka humingi ng tawad, sasabihin ko sa inyo ulit, palabas lang yan. Sabi sa katabi, palabas lang yan. Performance lang yan. It is my way. Kaya mahalaga po, kapag tayo dumapit sa Panginoon, ano man ang dumi ng ating pagkatao, humingi tayo ng blood ni Jesus. Can you hear amen? Amen. After all, it's not about the altar. No? It is not about but it is about the offering, the burnt offering, the blood. No? Bakit? Kapag ginaluan natin ang gawa ng Diyos, hindi papayag ang Diyos. Ayaw niya mag-aambag tayo sa kanyang sakripisyo. Bakit? Sinabi ko na kanina, para hindi ka magmalaki. No one will take credit sa lahat ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Ikaw ba'y naligtas dahil mabait ka? Hindi. Ikaw ay naligtas kasi mabait ang Diyos sa iyo dahil sa kanyang mayaman na biyaya. Pumalakpak nga pong naligtas sa biyaya. Hallelujah. Are you still with me? Are you learning so far? Okay. Letter B, next.
What else? Ano yung spiritual na bagay na ito? Sacred vessels of tabernacle. No? Yung tabernacle po, tabernakulo, it means the presence of God. Your direct communion with God. Pag sila nakakapasok dun sa tabernakulo, nandun ang Diyos, nandun ang presensya ng Diyos at nakakausap nila ang Diyos. Now, ang gusto ko lang makita nyo rito, next po, look at the picture. It is noticeable na halos lahat ng mga gamit sa loob ng tabernacle gawa sa ginto. Sabi mo nga, pure gold. Yan, purong ginto ang ginamit. Bakit po kaya? Sapagkat gold symbolizes the divinity, the purity, and the glory of God's dwelling place. No? Pag ginto ang gamit natin, divine yan, banal, puro, at glorious, no? Ang lugar na ito. Amen po ba mga kapatid? At ang mga ginamit po dyan ng mga gamit ay yung mercy seat, no? Yung Ark of the Covenant, yung pinakatakip po niya. No? Yun yung mercy seat. Doon bumababa mismo. Ayan yung may apoy, yun ang presensya ng Diyos. Ano pa? The lampstand, yung pinaglalagyan ng mga kandila. No? Ginto rin po yun. And the cherubim, yung po yung nasa ibabaw po ng mercy seat. Yung dalawang cherubim na magkaharap na ganon. So, ito'y gawa sa purong-purong ginto. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay deserve niya na ibigay ang pinaka-the best na pagsamba para sa buhay na Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya mo bang magbigay ng ginto sa Diyos? No? Ibang usapan na lang, pastor. No? Are you with me, kapatid? Pero during that time, ang ginamit po ay pure gold. Why? It symbolizes divinity, purity, and glory of God's dwelling place. Look at that. Imagine ninyo na kung ang bawat mga, anong tawag dito na lang, mga electric pan natin ay gawa sa ginto. Pababayaan nyo pa bang nakabukas yan? No? Ang mga upuan natin ay mga gold-plated din. No? Baka maraming mag-interest at kukunin ang mga gamit ng ating Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Amen po ba? Kaya kung hindi man ganun ang gamit natin, dapat pa rin ay pangalagaan natin ang mga gamit ng ating Diyos na buhay para sa banal na Diyos. Can you hear amen? Hindi ito nakita ni King Belshazzar. Next po, sino si King Belshazzar? He is the one who is misusing the sacred vessels from the temple. Ibig sabihin, maling paggamit sa mga gamit ng church, gamit ng Diyos. In Daniel chapter 5. Bakit? It comes from pride or arrogance, nagyabang siya, that leads to destruction. Si King Belshazzar po ay ruler, hari. Pero bumagsak ang kanyang kingdom or kaharian. Bakit? Ninakaw niya. Hinistil niya, kinuha niya ang mga bagay na para sa Diyos at ito yung mga banal na gamit. No? Ang kanyang tatay ay si King Nebuchadnezzar na sumasamba rin sa Diyos-Diyosan. Kaya namana niya ito. Now, nung si King Belshazzar ay hari na, he gave a big party. No? Nagpatawag siya ng malaking piging party. Nag-inuman sila kasama ang kanyang mga bisita, lahat ng kanyang mga asawa or concubines. At habang sila'y kumakanta, sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, biglang lumitaw ang isang kamay at nagsulat sa pader. No? Imbis na ang Diyos ang kanilang kinakantahan, kinanta nila ang ibang Diyos. So, that very night, si King Belshazzar ay pinatay at pagkatapos nun ay bumagsak na ang kanyang kaharian. Bakit po? Kasi ginamit niya ang mga gamit ng Diyos, gamit sa templo, sa maling pamamaraan. Are you still with me, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Kaya po, kung gagamitin natin yung gitara, sabi ko nga kanina, yung drums natin, mga mics, sasakyan natin, the upuans, the buildings, yung ating this building, yung children's room, the pastor's room, no? Dapat po ay tiyakin natin na pag ginamit natin ito para i-honor at parangalan ang Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Brothers and sisters, gamitin natin ang tama, maayos at malinis ang mga gamit ng Diyos. Is that clear mga kapatid? Or we will end up like King Belshazzar. Gusto ba nating mangyari ang nangyari kay King Belshazzar? Ayaw po namin, Pastor. So, use the things and the materials of God na in a proper way. All right. Next, letter C is,
Letter C, praise and thanksgiving. No, ito po yung mga pagkanta natin. No? Sino sa inyo kumanta kanina? Mahal na mahal kita pa. Sino sa inyong totoong kumanta sa Diyos? Alam niyo ba yung mga in love? Wala namang pero nakita mo yung balikat talaga. Tama ba mga kapatid? Hindi ko naman sinabing gawin niyo yun, pero kung talagang mahal mo ang Diyos, kita sa iyong pagsamba. Kita sa iyong pagpalakpak. Kita sa iyong pagsayaw. Can I amen? Amen po mga kapatid? Kasi ang pagkanta at pagpupuri sa Diyos ay isang spiritual na bagay. Ganito ang ginawa ni David. 2 Samuel 6:14, wearing a linen ephod, David, look at that, David danced in the Lord's presence with all his might. Yugyug na kung yugyug. Yan ang Tagalog niyan. No? Binigay niya na ang lahat. Lord, itong sayaw ko, mahal na mahal kita. No? Para bang mamamatay na. Nawa, makita ng Diyos na tunay ang iyong pagkanta ay binibigay mo ang lahat ng iyong buong kalakasan. Can you amen? Amen po ba? Psalms 47:1, ano sabi? Clap your hands, all you people. Ano pa? Shout to God with a loud, joyful song. Sa Tagalog, ipalakpak mo ang iyong kamay. Lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtagumpay. Amen na kapatid? Sumigaw! Woo! Sagalak! Yeah! Sige nga po, practice tayo. Sumigaw! Sagalak! Yeah, no? Sinabi ba ng Biblia yon? Ayan. Magsisisigaw ka. Saan? Sa galak. Bakit? Kasi ito ay pagpupuri sa Diyos. Can you amen? Kayo ba'y pumapalakpak sa Diyos? Palakpakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! O yung iba po, ayun yung palakpakan ng Diyos nyo. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Abraham, ba't di ka pumapalakpak? Palakpakan natin ang ating Diyos. Yan. Hindi ko naman sinabing palakpakan si pastor o palakpakan si brother. Tama ba mga kapatid? O hindi lang kayo talaga nakikinig. Palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. Amen po mga kapatid. Ang baby po talaga, pag medyo matagal nakikinig, yung attention niya medyo nalilihits na. Pero I believe na ang kaharap ko po ngayon ay mga leader. Amen? Grown-up people, and you can handle yourself to worship the Lord in a proper way. Can you amen? Amen. So, sabi pa ng Psalms 149 verse 3, look at this. Let them praise His name with what? Dancing. Making melody to Him with, look at that, tambourine and lyre. Kaya sabi ng iba, Pastor, wala sa Bible ang drum. Kaya huwag tayong gumamit ng drum. Brothers and sisters, yung tambourine po is the equivalent of drum. Amen po mga kapatid? Kasi yung tambourine mismo, pinupukpok din po yan at pinapalo. Kagaya po ng drum. Can you amen? Kung meron lang sanang ganito nga noon, baka gumamit na rin sila. Pero during that time, drums are equivalent to tambourines. Can you amen? So, pwede natin gamitin yan. Colossians 3:16, look at this. Christ's word, with all its wisdom and riches, lives in you. Use psalms, hymns, and spiritual songs to what? To teach and instruct yourselves about God's kindness. Look at that. Sing to God in your hearts. Kaya napakaganda na ikaw ay isang Christian worshiper. Not Christian artist. No? Yung mga Christian artists, gusto lang talaga niyan, sisikat din eh. Pero look at this. In tribute sa akin pong isang mentor ko na rin siya, si Ron Kinoli, na namatay at the age of 31, last February 3 ata. Siya yung mga kumanta ng mga sing out, yung mga I dedicate this time to you. No? So, sabi niya, meron sa siyang isang concert, sabi niya, habang kumakanta sila, pinatigil niya yung banda. Sabi niya, alam nyo, sa Tagalog na lang, nairita ako. Bakit? Hindi ako sanay na habang nagwo-worship ako sa Diyos, pinipicturean ako. Bakit? Kasi habang nagpupuri ako sa Diyos, intimate no? Kami ay nag-uusap ng Diyos pag may mga picture, di-distract ako Ganun yung kanya Why? Sabi niya, I am not an artist. Hindi ako artist. I am a worshiper.
Amen po mga kapatid? At yun ang gusto kong ituro sa mga tao, sabi niya, na ang lahat ng mga naririto, saan kayo galing, ang layo ng pinuntahan nyo, sana kung pupunta kayo sa church, ibigay nyo talaga ang tamang pagsamba sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Sing to God in your hearts. No? Okay lang kahit pangit ang boses. Okay lang. Bakit? Hindi naman para sa tao yan eh. Ang iyong pagkanta ay para sa Diyos na iyong minamahal. Can you hear amen? Palapakan nga natin ating Diyos na minamahal. You use psalms, hymns, and spiritual songs. Yung psalms, yung nasa libro, sa Bible. Hymns, yung mga sinusulat natin sa mga books. Yung spiritual songs, ito yung, mahal kita, Panginoon, salamat may pambayad na ako ng pang-tuition ng anak ko. Yun. Walang lyric. Saan galing ang lyrics? Galing sa puso. Can you hear amen? Can you do that? Amen po mga kapatid. So, dapat gano'n ang pagpakanta at pagpupuri natin sa Diyos. Are you still learning? Alright. Letter D, malapit na po tayo, promise. Another spiritual material is, look at that. Wow, tithes. Sabi nga natin tithes. Or yung grace giving. Kasi ang grace giving ay exceeding tithing. No? Sobra pa sa tithes ang grace giving. It is generosity. Sabi mo nga generosity. No? Oh, tama ang narinig mo, yes. Ang tithes po ay spiritual na material. Ito ay banal para sa Diyos. Kaya yung binibigay mong pera, hindi lang yan basta pera. Pera yan ng Diyos. Sabihin sa katabi, pera yan ng Diyos. Can you hear amen? Ever wonder, kumita ka ng 1,000, yung 100, pang-burger mo na to Pero sabi mo, Lord, I will honor you with my finances. Binibigay mo sa Diyos. Brothers and sisters, ang pangako ay wala sa 90%. Ang pangako ay nasa 10% dahil ito ay banal at para sa Diyos, hindi sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya kung hindi sa iyo ang tithes or 10%, ibigay mo ito. Para kanino? Sa Diyos. Leviticus 27:30, look at this. A tithe of everything, lahat. From the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, look at that, belongs to the Lord. And look at that, it is holy to the Lord. Yes, ito ay para sa Diyos. It belongs to the Lord at banal para sa Diyos. Kaya kung ito ay para sa Diyos, huwag mong angkinin. Ha? Huwag mong angkinin. Sabi sa katabi, huwag mong pakialaman ang tithes. Para sa Diyos yan. Amen mga kapatid? It is the way how God will bless and protect His people. Di ba, Malakay 3:10? Walang darating na salot sa iyo. Bakit kaya kahit na wala na akong budget, meron pa rin akong pera? No? Bakit? Protection mula sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya naman, huwag ding magsilipan ng tithes. Sabi sa tabi, huwag tayo magsilipan ng tithes. Amen? Kasi ang tithes ay sa Lord. Hindi kay pastor, hindi sa iyo, hindi kay brother or kay sister. It is confidential. Can you hear amen? Sabi nga natin confidential. Ina-announce ba dito sa church, ito po yung mga kapatid na hindi nakapag-tithes ngayon, si brother ganito, sister, okay po kayo magta-tithes. Ina-announce po ba? Hindi. Nakakaya nga actually. Amen po mga kapatid. Kaya walang silipan. Why? Tithing or giving is a condition of the heart. It's a matter of heart condition. Can you amen? Depende sa kalagayan ng puso. Bakit po? Iba-iba ang sahod natin, iba-iba ang natatanggap natin, kaya iba-iba rin ang ating puso at pagmamahal sa Diyos habang tayo nagbibigay. Can you amen? Amen po ba? Do you get that mga kapatid? Sabi ng Bible, yung pinatawad ng marami din magbigay. Kasi alam niya, Lord, lahat ng meron ako sa'yo. Pero yung kakaunting pinatawad, kaunti rin magbigay. Anong ibig kong sabihin dito? Pag nagbibigay ka, bukal sa puso. Yung kaya mo lang, hindi ka napipilitan. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kaya kung hindi ka napipilitan sa iyong pagbibigay, huwag mo rin pilitin ang iba na mag-tithes. Kung hindi pa niya naisa sa puso ito. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Pero, sabihin ko nga, paalalahanan. Amen po ba mga kapatid? Paalalahanan mo, nag-tithes ka ba ngayon? Lalo na, sino yung mga legit na pwedeng magpaalala? Mga magulang mo, no? Mga anak mo yan Sila pastor at mga care leaders na talagang nagre-remind at nagpe-pray para sa'yo na sumagana ang iyong buhay. Can you hear amen?
Amen po mga kapatid? Amen. Kaya sabi ng iba, oh, ayan, si pastor kasi hindi tinuturo yung tithing. Kaya hanggang ngayon, wala pa siyang love gift, wala pa siyang allowance. Well, tatanungin ko kayo, hindi ko ba tinuturo ang tithes? Tinuro ko na po ba? Yes. Grace giving, tinuro ko na rin. No? Kaya kahit ituro ko ng ituro, kung sarado naman ang puso, ang tenga ng mga tao, ng mga membro, may poor mentality pa rin sila. Ang pagpapala daw ay sa pagtanggap, hindi sa pagbibigay. Ay wala akong magagawa. Amen po mga kapatid? Baka nga habang turo ako ng turo ng tithing, magalit pa ang mga tao sa akin. Instead, anong ginawa ko? Tinuruan ko ang lahat ng mga naririto na mahalin ang Diyos ng buong puso. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Magbigay ka, yung kaya mo lang ibigay sa nagmamahal sa Diyos. Bakit? Ang lahat ng nagmamahal ay nagbibigay. Amen po mga kapatid? Sabi nga ng quote, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pag mahal mo talaga ang Diyos, kayang-kaya mong magbigay kasi ito'y nagmumula sa iyong puso. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Kaya, last question na lang ito. Anong perfect na gamit? Next po. What is the perfect material na pwede mong gamitin sa pagsamba? Ano po kaya yon? Gitara ba? Drums ba? Boses? Oh, gandang sagot yun ah. Kamay? Anong sagot? Pakipindot na nga, brother. You. Ikaw. Sabihin sa katabi, ikaw. Sabihin sa sarili, ako. Amen na kapatid? Last verse na natin. Bakit? Look at that. Therefore, I urge you, brothers, in the view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice. Ano pa? Holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Amen mga kapatid? Ang pinaka-perfect na gamit sa pagsamba, ikaw. Amen po ba mga kapatid? Kasi lahat ng meron ka, pwede mong gamitin para sa Panginoon. Gamitin mo ito para purihin mo ang Diyos. Use your time. Amen? Use your talent. Use your treasure, your resources, your wallet, yung bulsa mo, pwede mong gamitin, and all that you have. Amen po mga kapatid? At habang ginagamit mo ang iyong sarili, ingatan mo rin ang templo na yan. Tama ba mga kapatid? Huwag masyadong magpupuyat, huwag masyadong kakain ng mamantika, ng maaalat, at ng mga kung ano-ano pa. Alagaan ang templo, ang bahay ng Diyos, kasi ginagamit mo rin ito sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos. Or else, baka magkita na kayo ni Lord sa langit. Ayaw pa natin. Can you hear amen? Si Ron Kinoli po ngayon, yung isang kaibigan niya, sabi niya, wala na siya ngayon. Worship leader, napakagaling. Pero ngayon, nag-worship lead na siya, harap-harapan ang ating Diyos Ama sa langit. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo? Amen. So next week, let's talk about the 9 elements of worship. Actually, this is from his teaching as well, ni Dr. Ron Kinoli. And also, if we have luxury of time, ay tapusin na natin yung proposition number 4. Ano po yon? Next, we are compelled to perform under God's grace. Lahat ng ginagawa mo rito sa church, lahat ng ginagawa mo para sa Lord, ito'y ginagawa mo dahil sa biyaya ng Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Kaya hindi tayo magmamalaki sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid. So what is our Macarius Challenge, everybody? Do it God's way and enjoy life. Sa pa nga po, do it God's way and enjoy life. No? Ingatan natin ang mga gamit ng church, ingatan natin ang mga gamit ng Panginoon para matuwa si Lord. At pag natuwa si Lord, acceptable. Tatanggapin niya ang ating mga pagsamba. Can you hear amen? Shall we stand? Tayo po tayong lahat, tayo mag-pray. Father God, we're so thankful today because we have the opportunity to worship you in spirit and in truth. Panginoon, salamat po sapagkat hindi lang kami limitado sa aming pagsamba ngayon, sapagkat ang Holy Spirit sa Jerusalem, ang Holy Spirit sa USA at sa iba't ibang dako ay ang Holy Spirit din dito sa OCW MMI Pampanga. Salamat Panginoon, parehas lang ang iyong presensya. 2 o 3 na nakatipon sa iyong pangalan, narito ka at ang iyong presensya. Kaya Lord,
narito yung mga anak mo, Panginoon. Kami narito every Wednesday to pray. Kaya Lord, dalangin ko po rin na huwag mong bibiguin ang iyong mga anak na umaasa at nagtitiwala sa iyo. Na ang kanilang mga panalangin ay patuloy mong tugunin ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kung mali man ang kanilang panalangin, itama mo ito ayon sa iyong mga salita. Nang sa ganon ay maging kaaya-aya ang panalangin ito para sa iyo at masagot mo ito ng answered prayer. Lord, thank you so much sapagkat natutunan namin na ang tamang pagsamba ay gamitin namin ang mga bagay na nais mo, Panginoon. At higit sa lahat, ingatan namin ang mga gamit na ito sapagkat ito'y pag-aari mo din, Panginoon. Let us offer our lives as a living sacrifice. Maging aming sarili ay hindi namin pag-aari, Panginoon. Ito'y sa iyo. Kaya Lord, gamitin mo kami, ang aming buong talento, ang aming buong pagkatao, Panginoon. Ang aming mga husay at galing ay para lamang sa iyo. Be glorified in us, Lord. Let everything that has been said and done by us, Lord, ay maging kapuri-puri para sa iyo. Ito po ang aming samot panalangin, may pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. What is our Macarius Challenge, everybody? Do it God's way and enjoy life. To God be all the glory. Are you blessed? Super blessed. Kung kayo po'y na-bless, mga kapatid, ay i-bless din po natin ang ating Panginoon sa ating pagbibigay. Sister Tess? Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher DS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!